Hello. Live tayo guys, live tayo. Hello. Hali kayo. Wisdom nuggets tayo. Hallelujah. Paki-share na lang Ate Noah. Let's do it. The kingdom of God is within you. The kingdom of God ay hawak mo. Hawak mo ang kingdom. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan yung music ko. Hinaan ko lang kaya tingnan mo. At tingnan mo, may background ako. Tingnan mo kung malakas ha. Ipi-play ko siya. Malakas? Malakas ba? Background? Naririnig? Hello? Yan yung binigay. Binigay mo, Hebrew songs. Malakas? Rinig, okay. Pero mas dinig ang boses ko. Okay? The kingdom of God is within us. Lalo na kung tinanggap mo si Kristo Jesus na buhay mo o tagapagligtas mo o Panginoon mo. Tinanggap mo ang buhay ng King of Kings and Lord of Lords. Huwag mong asahan na ipatubad niya ang kingdom niya. Take note, guys. Take note. Take note. Only Christ can do His works. Only Christ can do His job. Unless you are Christ, you cannot do the things of Christ. Only God can rule His kingdom. Because the kingdom is the kingdom of God. So therefore, only God can rule His kingdom. Unless you are God, you cannot rule His kingdom. You cannot execute the kingdom of God in your life. Huwag mo asahan na, oh Lord, patubad mong kingdom mo sa buhay ko. No! You're a preacher. Mamamatay ka sa hospital pag ganyan ka. Rebuke that enemy in your life, in your body. Ang katawan mong yan, katawan ni Kristo Jesus. Buto at laman ni Jesus na hari ng mga hari. Ang buhay mo, Colossians 3:4, ay hari ng mga hari na buhay. Ibinigay sa iyo ang mga susi. Ano mga susi? Ilan lang sa mga susi? 2 Timothy 1:7. Power. Love. Love means God. He gave you His own life. Unless that becomes your consciousness of being, guys, carnal ka. We preach tayo ng kingdom, tapos carnal tayo. To be carnally minded is dead. Death. That's why naghihingal tayo sa ospital. No, guys, no. Maawa ka sa katawan mo. Maawa ka sa buhay mo. Si love yung katawan mo yan. Si love yung buhay mo. Si Diyos yan. Power yan. Tingnan mo, Genesis 1:26. Ano sabi? And God said, ang Diyos ang nagsabi, and God said, let. The word let. Tingnan mo sa Genesis chapter 5, ang pangalang Yared. Yan din ang pangalan, yan din ang word sa Hebrew ng let. Si Yarad. Yarad means let us go down. Ibig sabihin, let us become visible. Ikaw ang visible manifestation of God. Kaya sinabi, let us make man in our image. Image, tingnan mo ang meaning ng image sa Hebrew at sa Greek. Sa Greek, icon. Ibig sabihin,
visible manifestation and representation of God to created beings. Ikaw yan. And then he said, after our likeness, ayon sa ating paging katulad. Anong katulad? Yung consciousness of being and the consciousness of being ay iisa. Yan ang consciousness of being ni Adan bago siya bumagsak. Tingnan mo sa Genesis chapter 2. Nang kinausap siya ng Diyos, sumagot ba siya? Wala siyang sagutan doon. Bakit? Kung anong salita ng Diyos, consciousness ng Diyos, yan ang salita niya. Pero nang nakasala siya sa Genesis chapter 3, ano nangyari? Narinig na niya ang mga apak ng Panginoon at nagtanong ng Panginoon, nasaan ka? Nagtatago po ako. Doon na nagkaroon ng conversation. Why? Iba na ang consciousness ni Adan. Ang pagkakilala niya sa sarili niya, iba na. Hubad ako. Natakot ako. Now, gusto mo ipatupad ang kingdom? O ipatupad ng Diyos ang kingdom sa'yo? No! Absolutely no! You are. Sabi niya, I give you the keys of the kingdom. Ano man talian mo sa lupa, tatalan sa langit. Ano pakawalan mo sa lupa, pakawalan sa langit. Ano mga keys? Pangunahing keys, image, likeness. Tingnan mo sa Genesis 1:26. Let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. Saka palang sinabi, magkaroon sila ng paghahari. Sino magkahari? Ang Diyos. Siyempre ang Diyos. Pero siya ay naging ikaw. Ikaw ang image and likeness ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo, ganito, tingnan mo. Sa Matthew chapter 8, tingnan mo. Ganito sabi niya. Unless you believe that I am, you will die in your sins. Hanggat di kayo naniniwala na ako, ikaw, mamamatay kayo sa kasalanan niyo. Ano ang sins? Missing the mark. You miss the mark. You miss your true consciousness of being. You miss your true state. Yan ang sin. So, who has believed our report? Sabi ni Isaiah 53. Isaiah 53. At kanino mahayag ang bisig ng Panginoon? Anong bisig, guys? Power! So, tingnan mo walls natin sa umaga. Anong laman? Power ba o chismis ng mundo? Ego, pride ng mundo. Pakita sa kukulang ng pansin. Tingnan mo kami, ang galing namin. May palakpak ang diablo sa'yo. Guys, you have the kingdom in... Sabi ni Kristo ngayon, huwag kayo maniniwala ng kingdom doon na roon nandiyan. No, sabi niya, kingdom of God na sa loob mo. Kaya pag humayo ka, sabi niya, pangaral mo, kingdom of God na sa akin. Ihayag ko ito sa inyo. Kaya sabi ni Pedro, silver and gold, wala ako, sabi sa lumpo. Pero meron ako, bibigay ko si ano yun. Tinulay niya ang kingdom of God, ang power of God, ang bisig ng Panginoon doon sa kamay ng lumpo. Hinatak niya. Sabi niya, tumayo ka. Hindi tumayo ang lumpo. Ano nangyari? Tumakbo ang lumpo. Why? Yun ang kingdom of God na pinatupad ng tao. Sa buhay mo, guys, huwag mo asal patupad. At lalo na itong ipatupad ng Diyos sa'yo. No! A billion times no. At saka, nanalangin itong kaisa ni Kristo. Sabi niya, kung wala ka, wala kang magagawa. Ano? Doon lang yun sa mga walang buhay Kristo. Imposibleng mawala si Kristo sa'yo. Because ang buhay mo si Kristo. Ikaw si Kristo isa. Ikaw ang katawan, siya ang ulo. Imposibleng mangyari yan. Huwag mo babanggitin sa pulpit yan. Palakpak ang diablo dyan. Bakit? Niwalay mo ka agad. Ang consciousness of being mo, tao ka lang. Siya Diyos. Ikaw ang nakikita ng Diyos. Tingnan mo guys. Hindi ka maniniwala. Tingnan mo ganito. Sa mga preachers, tanungin kita. Nadatnan ka ba ng salita ng Diyos? Nadatnan ka ba ng salita ng Diyos? Ba't kung pinangaral sa pulpito mo, sa congregation mo, ang kamatayan, puro kasalanan, ipatupad ng Diyos ang kingdom. Oh Lord, patupad mo ang kingdom mo. Hangal. Sabi ng Diyos, ikaw ulupong ka. Religyoso ka eh. Tingnan mo kung sino ka. Basahin mo. Sa Psalm 82, verse 5 to 6 hanggang sa 8. Ngayon, bigyan kita. This is a New Testament. Kinote ni Kristo yan. John chapter 10. Tingnan mo. John chapter 10, puntahan. Verse 34 to 35. Sabi ni Kristo ganito, dahil sinabi niya, ako at ang Diyos ay isa. Sabi naman Hudyo,
binato siya, babatuhin siya. Alam mo yung bato, stone, facts of life. Babatuhin ka ng facts of life, ng carnal understanding of the Word of God. Ano? Sabi niya, katao-tao mo, sabihin mo, Diyos ka. Sabi ni Kristo sa kanila, hindi ba sinabi sa inyo, kayo'y mga Diyos? At tinugtungan sa verse 35. Kung tinawag niya mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos. At sabi niya, ang scripture ay hindi pwedeng mabalik. Dinatnan ka ba ng salita ng Diyos? So ano ka? Tinawag ng Diyos, Ama, mga Diyos, ang dinatnan ng salita ng Diyos. Dinatnan ka ba? Nagbasa ka ba? Naniwala ka ba sa salita ng Diyos? Anong tawag sa iyo ng Ama? Diyos. Kaya sabi niya, let them have dominion. Na dumating na ako sa inyo. Nawala kay Adan ang image and likeness of God. Dumating ang huling Adan. Ibinalik niya siya. Alam mo, sabi ng huling Adan, doon sa 1 Corinthians 15, immortal ka pag dinatnan ka ng salita ng Diyos. Ibinalik ang immortality sa iyo. Bakit? Bago pa itatag ang sanglibutan, ikaw ay nasa Diyos na. Ibinalik ng Diyos ang originality mo. Bago pa itatag ang sanglibutan, ikaw ay in Christ na kay Kristo ka na. Basahin mo. Ephesians chapter 1 verse 3 to 4. Yung pagiging in Christ natin, hindi yan ngayon lang, guys. Ibinalik lang ng Diyos ang original na tayo in Christ. Bago pa itatag ang sanglibutan, na kay Kristo na tayo. Tayo na nakikitang Kristo. Tayo ng buto at laman ni Kristo. Hindi nyo naunawaan kasi ayaw makinig. Gusto nyo yung doktrina nyo. Tapos mananalain ka na sa ospital. Kahit na ganito ako, pinangangaral ko pa rin kingdom. Na ipatupad ng Panginoon ang kingdom niya sa atin. Ano? Ikaw ang patupad. Matthew 16:19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. Ano man talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ano mang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Hindi niya sinabi, ako kakalag. Sabi ng Diyos, let us make man in our image, visible manifestation. Yatawag siya manifestation. Let us make man in our image, visible manifestation and representation of God, the created being, after our likeness. What it like it means if it is not like. Likeness means like, katulad ng Diyos. Saka pala sinabi, let them have dominion. Sino magpapatupad ng Diyos o ikaw? Palakpak ang Diablo, guys. Ang Diablo maliit na kalaban yan. Bakit? Ang sakit maliit na kalaban yan. Ang kahirapan maliit na kalaban yan. Bakit? Tinamo na lahat ng Diyos yan. Pinarada niya sa madlayan. Colossians chapter 2, tingnan mo doon. Ibinigay niya sa'yo. 2 Timothy 1:7, anong binigay sa'yo? Power, love, sound mind. Puro Diyos yan. Ang binigay sa'yo. John 3:16, anong binigay sa'yo? Everlasting life, guys. Everlasting life. Zoe. Buhay Diyos yan, guys. Buhay Diyos. Kung sabihin tao ka lang, tapos nagpipreach ka, ilalampaso ka ng Diablo, guys. Tandaan mo, ilalampaso ka ng Diablo. Naghihingalo ka sa ospital, sabihin mo, ipatubad ng Diyos ang kingdom niya sa'yo. Ulitin ko, only God can rule His kingdom. Only Christ can do the things of Christ. Hindi ikaw na tao lamang. You are the I am. The way, the truth, and the life. You are. Sabi ni Kristo, unless you believe that I am you, you shall die in your sins. Ito ang greater truth na sinusuka, kinamumuhian ng mga preachers. Bakit? Hindi nila maalis ang karnalidad sa kanilang isipan. Akala nila, tao lang sila, umaasa sa Diyos. Doon sasabihin, oh, kung wala kayo, Diyos, kung hiwalay kayo, wala akong magagawa. Ano? Kailan pa nahiwalay ang Diyos sa iyo? Ba't mo sinasabi yan? Ikaw at siya isa! Siya ang ulo, ikaw ang katawan, guys. Kaya nagingit-ngit ako eh. Nakita ko yung Diablo doon sa isang preacher, nakahiga sa ospital. Hindi na makapagsalita, gano'n siya. Sabi niya, kahit na dito ako sa ospital, ipatupad, iyan ko pa rin. Pangaral ko pa rin kingdom ng Lord ay matutupad sa akin. Ano? Guys, mag-ipon-ipon, mag-meeting kayo. At tingnan niyo mabuti niya Genesis 1:26. Ano ang mga susi? At sino magpatupad ng kingdom? Ang Diyos o ikaw?
Ikaw, guys, ikaw. Alam mo kung bakit nakatawang tao ang Diyos? Para ang tao maging Diyos. Yan ang tao talaga, Diyos. Bago pa itatakang siyang libutan, nandun na siya sa Diyos. Kinuha siya sa sarili ng Diyos at ipinatong sa lupa. Sabi, you rule the whole world. Whatever you bind on it is bound in heaven. Bakit? Naibalik na ng huling Adan sa iyo. Ang buhay mo si Kristo. Sino si Kristo? Colossians chapter 2 verse 9. Ano sabi niya? He is the fullness of the Godhead bodily. Siya ang kapuspusan ng Diyos ayon sa laman. Laman ka ba? May laman ka ba? Tingnan mo ito, guys. Bago tayo magtapos, tingnan mo ito. Sabi sa Leviticus, basahin mo. At sa Hebrew nandiyan din. Life of the flesh is in the blood. Ang buhay ng nasa katawan ay nasa dugo. May dugo ka ba? May dugo ka, guys. May dugo ka. May dugo ka ba? Kaya ka nandito pa eh. Nakikita ka pa. Now, life of the flesh is in the blood. Ang buhay na nasa laman ay nasa dugo. Sino ang buhay ng Kristiyano? Si Kristo. Kung si Kristo ang buhay mo at ang buhay ng nasa laman dahil ikaw ay buto at laman din ni Kristo, Ephesians 5:30, at ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kaninong dugo na nananalaytay sa katawan mo? Kung buhay mo si Kristo. At ang buhay ng dugo ay nasa laman. At laman ka rin ni Kristo. Very simple. If A is equal to B and B is equal to C, therefore A is equal to C. Why? Life of the flesh is in the blood. Ang buhay mo si Kristo. Now, kung buhay mo si Kristo at ang buhay ng laman ay nasa dugo, ang buhay na nasa laman ay sa dugo. Kaninong dugo ngayon nalalagay sa katawan mo? Di ba dugo ni Kristo? DNA ng Diyos. Kaya ikaw ang visible manifestation of God. The image of the invisible God. Colossians 1:15. Ikaw yan. If you do not believe that I am He, I am you, you will die in your sins. Puro kayo kamatayan. Puro tayo sin. Anong sin? Anong kamatayan? Binaon na sa hukay ng Diyos yan. Death has no more dominion over you. Why are you in the hospital? Hindi ko kayo tinutuligsa. Gusto ko i-convince din ang sarili ko eh. Habang nakikita ko rin sa sarili mo dahil ikaw at ako isa. Galit na galit ako sa Diablo eh. Galit na galit ako sa kamalayan karnal. Pipreach tayo. Puro kingdom pero karnal. Bakit? Ikaw ang Diyos na nakikita, guys. Ipatubad mo ka rin sa mundong ito. Huwag mo sana ipatubad niya sa iyo. Ang binigay niya sa iyo, susi, para ipatubad ang kaharian niya. Nagas niyo? Itigil natin kopya ng mga doktrina nila. Porque sikat sila. Kinopya na natin ng walang pangunawa. Kingdom tayo ng kingdom. Tapos hindi tayo makakain ng dinuguan. Hindi tayo makakain ng baboy. Bakit? Ba't mo? Guys, please, maawa kayo sa mga anak nyo. Yes, sabi niya, pag itinakwil mo ang karunungan, tinakwil niya rin pati mga anak nyo. 1 Corinthians 7:14, ganito. Kung ang babae na mananampalataya, kung ang lalaki na hindi mananampalataya ay binanal sa pamagitan ng kanyang asawa na mananampalataya, at dahil diyan, sabi niya, ang inyong mga anak ay banal. Pag banal ka, guys, hindi ka tinatabla ng sakit ng Diablo. Galit at takot ang Diablo sa mga banal. Kaya nga tayo binanal. 1 Corinthians 6:11. Ganyan kayo dati, mga karnal kayo, mga salaula kayo. Pero sabi niya, binanal na kayo. Pero sabi niya, nagkakasala pa rin ako. Sabi ni Kristo. Nakalimutan ko kasalanan. Bakit? Sabi ng Diyos, your sins and your lawlessness I will remember no more. Bakit? Nandun sa anak ko. Lahat ng kasalanan mo kahapon ngayon, pakialaman nandun sa anak ko. Kung hindi mo paniwalaan yan, patuloy ka magkakasala ng magkakasala. Dahil hindi ka naniwala na siya ikaw. You will die in your sins.
Anong pinagagawa ninyo? Si pangaral-pangaral tayo, guys, ng kingdom. Hindi natin sino tayo. Ang lahat na manifestation sa buhay natin ay manifestation nito ng consciousness of being natin. Sino pagkakilala mo sa sarili mo? As you believe in your heart, sabi niya, that's what you are. Kung ano, mga pangungusap mo sa loob, ay ganyan ka. Ano pangungusap mo sa loob? Na darating ang kingdom ng Diyos. Nasaan ang kingdom? Nasa iyo na. Hawak mo ang kingdom, guys. Hawak mo. Magdamag. Hawak mo ang kingdom. You rule it. Unless you become God, you cannot rule the kingdom of God. That's why sabi ni Jesus Christ, kung tinawag niyang mga Diyos ang natnan ng salita ng Diyos, at ang scripture sabi niya, hindi mababali. Ginatnan ka ba ng salita ng Diyos? Ang Diyos na yung nagsabi, Diyos ka. Bakit? Dinatnan ka ba ng salita ng Diyos? Sinungaling si Kristo, basahin mo. Kung hindi totoo yan. Kinote lang niya Psalm 82. John chapter 10 verse 35, basahin mo. Sabi niya, hindi ba sinabi ng Diyos, kayo yung mga Diyos? Dahil anak kayo ng kataas-taasang Diyos na ama ninyo. Anak ka ba ng Diyos? 1 John 3, ano sabi to? Verse 10, ano sabi? Kapag ikaw ay pinanganak ng Diyos, hindi ka maaaring magkasala. Hindi maaari. That is spiritual, hindi yung karnal na salita. Nagkasala ka kanina, di ba? Tingin mo yon, nagkasala ka, karnal kasi, sa Diyos, sabi hindi ka maaaring magkasala. Bakit? Ang aking binhi, nananatili sa iyo. Ang aking katauhan, nasa binhi, nasa salita ng Diyos. Dinatnan ka ba ng binhi? Pinalalago mo ba ang binhi? Ba't mo sinasabi makasalanan ka? Di mo matanggap na binanal ka? Tingnan mo, the wages of sin is death. Kamatayan yan. Mamatay ka niya sa hospital. Tingin mo makasalanan ka. At nanganalangin ka patupad ng King of Kings and Lord of Lords. Ang kaharian niya siya, no. 1 billion times, no. Sabi niya, I've given you the keys. Patupad mo. Guys, may awa ba kayo sa mga anak niyo? Bakit kayo tumatalikod sa greater truth? Ba't sinisisino ang Diyos sa pangyayari ng inyong karnal na kaisipan? Ha? Anong kinalalaman ng Diyos sa karnal ninyong kaisipan? Serious ka dito, serious ka doon. Sundan mo asawa mo araw-gabi. Wala kang tiwala sa tunay mong katauhan. Tinakwil mo. Kaya tingnan mo nangyayari. Kaya na babae itong lalaki. Bakit? Sumusunod lang niya sa carnality mo. Sa imagination mo. Sa inyong assumption. Power review assumption. Alam mo kung bakit corrupt ang bansa, guys? Alam mo kung bakit corrupt? Nagbula daw sa pinakataas. Bakit? Kasi malinaw sa Hosea chapter 4, basahin mo. Kung ano ang saserdote, ganyan ang bansa. Paparusahan daw tayo lahat. Tingnan mo mga preachers. Puro corrupt. Alam mo yung corrupt? Nagsisimula yan sa pagkakilala sa sarili na siya ay tao lamang. Makasalanan. Corrupt yan. Corruption. Kaya sabi sa Ephesians chapter 4, verse 22, sabi niya, iwan nyo na ang corrupt conversation. Ang inyong pagkakilala sa sarili at kayo tao lamang. Ang Diyos mismo nagsabi, kapag dinatnan ka ng salita ng Diyos, ikaw ay Diyos. Pero takot na takot kayo tanggapin. Ano? Ako wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa mga preacher, bishop, kung sino siya. Pag sinama nila ako sa kanilang seminar, sa kanilang online seminar, sinasagot ko sila. Minsan sinama nila ako, kingdom may taga-Amerika pa. Sabi ko, basahin mo. Basahin mo sarili mo. Ikaw magpapatupad. Ikaw ang Diyos na nakikita sa mundong ito. Image and likeness of God. Therefore, you have dominion. Unless you believe that, guys, papatayin ka ng diablo. Binanal ka ba? Bakit tinatalikuran mo ang tunay mong katauhan? Tingnan mo ang mga anak mo. Hindi ka ba naawa? Kaya ka inaatake ng diablo, alam mo kung bakit? Anointed ka.
makapangyari ka. Ang binhi gusto sumibol sa'yo. Pero hindi sumisibol. Bakit? Puro ka karnal. Sino sisihin mo, Diyos? Nahiya ka sa mga tao, kaya hindi ka makabalik sa church. Pakialam ng tao. Yung karnalidad mo na tao, yan nagtutulog, huwag pakita doon, nahiya ka. Sabi ng Diyos, your sins and your lawlessness, I will remember no more. Nag-decide siya, wag na alalahan ng iyong mga kasalanan, mga kalikuan. Siya nagdesisyon nun. Tapos ikaw mismo, karnal, kinakalaban mo. Ay, pupunta dyan, nahiya ako. Nagkakasala kami. Alam mo yung mga karnal, ungas yan. Kaya sila pinarurusahan ng Diablo. Ang Diablo sumusunod lang sa iyong consciousness of being. Ilang paso mo! Naalala ko yung singer na Amerikana, ganda niya. Ni-rape siya. Imbis na magmukmuk sa tabi, nag-compose siya ng mga songs. Ngayon sikat siya mga singer. Sa ilalampaso ko itong Diablo sa pamagitan ng mga worship songs na ginawa ko. Tapos hindi ka babalik sa church. Pakialam ng mga tao. Kasi nakatingin tayo sa tao eh. Ang buhay natin, nakatingin sa tao. Ito sa pulpito, guys, kailangan magandang lalaki ako. Kailangan, ha? Malumanay ko magsalita. Kailangan maniwala kayo. Tapos ang tithes and offerings yung bigay nyo dyan, ha? Ipangaral mo ang mabuti. Ikaw ang ebidensya ng kabutihan. Bakit? Ikaw ang image and likeness of God. Sabi ni Kristo, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Diyos lang ang mabuti. Hanggat hindi ka, ang kamalayan mo hindi Diyos. Hindi ka mabuti, guys. Ang Diablo. Araruhin ka niya. Diyos mismo nagsabi. Di natin ka ba nasalita ng Diyos? Genesis 1:26, yan ang design mo. Image and likeness. Anong image? Visible manifestation of God. Kaya tawag sa'yo, manifestation. Likeness, katulad. Saka palang sinabi, let them have dominion. Saka sila magkaroon ng paghahari. Sino maghahari? Ng Diyos? Ikaw. 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 Okay? Patupad mo ang kingdom. You have all the keys. You have been given power, love, and sound mind. Napakaraming mga susi binigay ng Diyos sa atin. Immortal. You are immortal. 1 Corinthians 15. Pasahin mo hanggang 50. Mula 45. Ang pababa. Immortality bago ka pa itatag sa sanglibutang ito. Immortal ka, guys. Ikaw in Christ na. Bago pa magkaroon ng sanglibutan. Ikaw ay nasa Diyos na. Ikaw ang DNA ng Diyos. Kung ang buhay ng laman ay nasa dugo at ang buhay mo ay Diyos, ang dugo mo Diyos. Ba't ka pumapayag? Pumapayag sa kalaban na tinalo ng iyong ulo. Anong sabi sa Psalm 33? Huh? The government shall be upon his shoulder. Sino shoulder? Sino buto at laman ng Diyos? Ikaw, the government shall be upon your shoulder. Sino ulo mo? Si I am. Ba't nangyayang ka dyan? Bumangon ka dyan. Patupad mong kaharian ng Diyos nasa loob mo. Utusan mo yan. Mark 16, verse 17-18. Ipatong mo kamay mo rito. Mag-meditate ka na ikaw ang conscious of being mo. Si Jesus mismo. At utusan mo sa pangalan, sa katauhan, sa buhay mong si Kristo Jesus. Huwag ka pumayag. Bata ka pa. 80 ka lang. May 40 years ka pa bago mo iwan ang mundong ito. Utusan mo. Buto at laban ka ni Kristo Jesus. Oh my goodness. Mga pastor, gumising kayo. Huwag kayo pumayag. Ganyan-ganyan lang kaharian ng Diyos. No. A billion times no. Please. Maawa kayo sa mga anak niyo. Okay? Father Almighty, great I am. We are the visible manifestation of yourself. And we are your likeness. Therefore, we reign in this life. We receive the righteousness, the right consciousness. Kaisipan mismo ni Kristo. Therefore, Father, give you all the glory and the honor and the dominion. In the name of my life, Yeshua HaMashiach. My angels go forth. Iparating ito sa mga preachers. In Jesus' name, I dispatch you. Amen. Guys,
You're blessed. Totoong blessed ka. Why? Diyos ang buhay mo. Kung bitawan yan, hawak mo ang kaharian. Nasa iyo. Ano ba? Nabasa yan sa Korinto? Si Apollos man, si Cephas man, si Pablo man, kamatayan man o buhay man, bagay man ngayon, bagay na darating. Lahat ay sa inyo. Pang-ari mo. Ikaw ang bossing. Okay? Stay tuned to the next. Walang sakit dito guys na pwede pumatay sa'yo. Wala! Ang kamatay, pinatay na ni Jesus. Pinatulog na niya. Kung tinanggap mo si Jesus, na pumatay kay kamatayan, nagpatulog kay kamatayan, guys, tandaan mo, ipatubad mo lang. Huwag mo tawagin siya, Lord, 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 pagalingin mo ako. Now, pinagaling ka na ni Jesus. Sabi niya, I have given you the keys of the kingdom. Huwag pumayag. Anong sakit ang pinagsasabi mo? Ang kamatayan wala ng paghahari sa iyo. Okay? Doon kasi Genesis 1:26 at sa Ephesians 1, verse 3 to 4, magsimula kung sino ka. Okay? Kaya pumunta ka sinabi ni Jesus doon sa John chapter 10. Sabi ng Ama, di ba sinabi ko kayo mga Diyos? At bakit kung tinawag niya mga Diyos, yung mga dinatnan ng Diyos? Dinatnan ka ba ng Diyos? O dinatnan ka ng salita ng Diyos? Tinawag ng Diyos ang mga dinatnan ng salita ng Diyos. Dinatnan ka ba? Preacher ka ba? Kristiyano ka ba? Nagbabasa ka ng Bible? Sa Google Meet natin sa Sabado, punta kayo Ipakita ko sa inyo na nakikita mo Diyos. Hindi mo lang narinig ang Diyos, nakikita mo siya. Okay? You're blessed, guys. Tanda mo, you're blessed. Say amen. Amen. Totoo yan. Huwag kang palumalumanin ng salita, tapos karnal ka, ipangalanda ka na. Nasa iyo ang bisig ng Panginoon. Okay? Love you guys. Bye.